nakakita na tayo ng ng minivan. Kinausap ko na rin. Sabi ko, susundan natin siya. Hindi pala biro yung ganitong content, tol. Siyempre, may ginagawa rin sila. Nakakahiya. Nakakahiya pala to. Ambush yun. Oo, kasi yung una, siyempre si Sergio Ningero yun, kausap ko talaga yun eh. So hindi siya nakakahiya kasi naglaan talaga siya ng oras. Ang maganda lang sa ganitong content, tol, yung ganitong style, totoong kwento na. Iba't ibang perspective ng mga may-ari. So maganda na lumawak din yung kaalaman natin sa saan pa ba pwedeng magamit ang minivan. Baka kanila puro forma-forma lang. Nagpaalam na ako kay ma'am eh. Saan daw siya pupunta, tol? Pupunta raw ng CDO, tol. Magde-deliver ng pagkain. Ang ganda na nung idea agad na yung minivan niya hindi basta pang service lang. Gamit talaga sa trabaho, sa hanap buhay, sa negosyo. Babae pa yung nagmamaneho. Nakakabilib, nakakadagdag bilib, di ba? Sana magpa-unlock ng interview. Sabi ko lang kasi sa kanya, naghanap tayo ng mabibidyoan na minivan. Sabi ko, saglit lang ma'am, kahit mga 10 minutes lang. Papasok kaya to? Paano yung pag pumasok siya sa CDO? Saan tayo pupulutin? Okay na tol, sinamahan natin sa deliver niya si ma'am. Hindi ko pa alam pangalan niya ngayon eh. Pero nakausap na natin na bibidyoan natin yung minivan niya. Kaso hindi ko pa binanggit na kakausapin ko siya. Sana pumayag pa rin. Ayan, ito na, kasama na natin si ma'am. Buti nagpa-unlock siya na makausap siya ng konti. Tsaka makunan yung minivan niya. Ma'am, ano pong pangalan po ninyo? Andrea po. Andrea, ayan. So si ma'am Andrea. At ito pong minivan nyo ay anong unit po ito? Hindi ko lang po sure. Kasi kay daddy po kasi yan. Kay daddy. Opo. Ayan, pero sa tingin ko DA64V. Feeling ko lang. Pag mali ako. Okay, hindi rin naman ako expert. So ayan, si Ma'am Andrea, ma'am kanina sinundan ka namin, nag-deliver ka ng pagkain. Opo. Sa CDO. Opo. Gaano kadalas niyo pong ginagawa yun? Araw-araw po. Araw-araw? Opo. Ito po yung gamit niyo? Opo. Minsan po nakamotor. Pero syempre sa dami nung Opo. ilang food Madami packs po yun? eh. Siguro nasa 100 packs po yun. 100 plus? Opo. 100 plus Or na more food than packs. po. Okay. So araw-araw de-deliver kayo. Minivan yung gamit nyo. Opo. Siyempre para mas komportable, Opo, mas kasi safe. mas masisingit din po kasi siya eh, kasi maliit nga lang po. Madali siyang dalhin. Unlike pagka malalaking sasakyan po kasi, mahirap isingit. Lalo na po dito sa Sa atin. maliliit kasi po yung daan, di ba po? Opo. Eh, mas madali siyang dalhin kasi maliit. Ilan ang minivan ninyo? Sabi niyo sa daddy niyo po ito? Opo. Ilan po yung ganito ni Isa daddy? lang po, kaso nagbabalak pa po siyang kumuha ng isa. Nagbabalak pa siyang kumuha ng isa Opo. pa. Bakit daw? Pero nagandahan po kasi siya dito. Hmm. Kasi komportable din po sa pag ginagamit. Lalo na pag dito lang sa atin. Sa gas consumption, ma'am, kumusta naman? Matipid po. Matipid po siya. Unlike pagka yung malalaking sasakyan, kung saan mo dadalhin, malaki yung consumption ng gas. Sa estimate mo, ma'am, yung 1 week, magkano yung Yung pinapagas full nyo? tank na po kasi kaya na ng 1 week eh. Isang full tank lang, Opo. kaya na, siguro, lagpas pa ng 1 week Opo. siguro yun. Dito lang din naman po. Mm. Balik-balik lang. So ito, hindi ikaw ang pumili nito, si daddy Si daddy ang, po talaga. ang Opo. pumili. Nagdadalawang isip pa nga po siya nung una. Kaso, nung nakita po ni Mami na yan, ganyang kaganda, ganyang kapogi na, sabi ni Mami, kunin na natin. Kung okay lang po malaman, saan po bumili si daddy nitong unit? Sa kaibigan niya po eh. Kaibigan niya. Opo, doon po kami talaga kumukuha ng sasakyan. Parang gusto kong makilala yung kaibigan niyo na yan. Pero ikaw, komportable ka ba na manehoin to? Like, pag malalaki nga po. Mm. Kasi ayoko din ng bulky na sasakyan. Mahirap nga po dalhin. Ito, okay na po ako dyan. Ang tulin mo magmaneho kanina eh. Eh kasi stress na po kasi. Ay, sorry na. Kasi kanina, nung dumaan si ma'am, parating pa lang siya, nakita ko na, kaya hinintuan ko na. Sinabihan ko na si ma'am na baka pwede siyang makausap, mabidyoan din yung minivan niya. Ito bang loob, ma'am? Okay lang ba makita yung loob? Madumi lang po. Okay lang kung ginagamit sa trabaho, ganun talaga. Pag gamit sa trabaho, malinis, wala kayong trabaho. Di ba? Halimbawa, yung pala o martilyo ng isang karpintero, pag malinis yun, wala siyang trabaho. Walang trabaho. So, pag ginagamit sa trabaho, okay lang na malinis. Kahit itong likod lang, ma'am. Madumi din po Okay yan. lang po. Gamit natin sa trabaho yan eh.
Ayan, so ayan, ganyang ito yung luwag. Ayan, hanggang dito naramdaman ko yung lamig ng aircon. Malamig ma'am yung aircon, Opo, no? malamig po. Oo. So hanggang dito naramdaman ko yung lamig ng aircon. Open ko na din po yung gilid. Ayan, yung gilid. Ayan, automatic sliding door, yung gilid nung ano. Bakit parang si Bukbuk? Ba't may pakiramdam ako parehas tayo na unit? Baka parehas nga po. Comment nyo nga kung parehas kami ng unit. Meron ako pakiramdam eh. Yung itsura niya sa loob parang si Bukbuk din eh. Pero ano, parang si Bukbuk kasi high roof. Ito medyo mababa lang yung roof niya. Ayan. Pero feeling ko magkaparehas niya. Ayan, ikaw ma'am, kasi baka mamaya maraming interesado o katulad ng binanggit mo kanina, nagdadalawang isip na kumuha ng minivan. Ano ang suggest mo dun sa mga parang interesado sila na kumuha ng minivan? Huwag kayong magdalawang isip kasi sobrang komportable niya at sulit yung babayad nyo kasi nga yun, komportable, tapos yung consumption ng gas kung yun yung iniisip nyo kasi sobrang tipid niya. Tapos madami na din kayong masasakay. Ito nagagamit namin Batangas, Bataan. Oo. Tapos komportable naman. Madami din po siyang nasasakay. Kung akala nyo maliit siya, pero madami. Pwede nga po kayong maglagay dito ng upuan sa likod, di ba po? So, kung gusto nyo na marami, pahigain nyo. Opo. Lahat. Patong-patong. Oo, patong-patong lang. Di ba? So, hanggat nakakahinga, pwede pang magkarga. Parang ganyan. Pero hindi. Totoo yun. Totoo yung sinabi ni ma'am. Mukha lang siyang maliit sa labas. Pero pagka sumakay ka sa loob, maluwag, maraming pwedeng isakay. Totoo yun. Tapos yung aircon, kung iniisip nila mainit, malamig po yung aircon. Tapos yung sounds, maganda din po yung sounds. Si ma'am na nagsabi. Ayan. Ma'am Andrea, pasensya na sa abala. Okay lang po. Maraming salamat. At ano pala, ma'am, ito po, kasi baka hindi niyo po alam, ako po pala si Mayor TV. Pasensya na po kayo. kilala ko po Ay, kilala niyo po ba ako? Ayan. May video po ako online, may video po ako sa internet na sabi ko po, huwag kang bibili ng minivan. Opo. At meron din pong t-shirt yun. Pero ito po, namimigay po ako ng t-shirt ko ngayon. Ito po yung t-shirt na huwag kang bibili ng minivan. Available to online sa lahat ng paborito nyong online bilihan. Sa TikTok Shop, sa Lazada, sa Shopee. Hanapin nyo lang, aprobado. Pero ito yung pinamimigay ko na version. Iba yung version na mabibili nyo online. Mas maganda tela, pero same print lang naman. Okay, so ma'am, ito po. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo sa abala. Okay lang po. Maraming salamat po sa Thank you din po. pagpapaunlak. Si Ma'am Andrea, maraming salamat kay Ma'am Andrea. Shoutout ko yung tatay mo. Ano pangalan ni Daddy? Alex Faustino po. Alex Faustino. Opo. Ayan, si Daddy Alex Faustino. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood ninyo. At sana sir, huwag ka nang magdalawang isip na dagdagan pa yung minivan mo. Ayan, kuha ka na ulit para pag kumuha ka ulit sir, ikaw naman interviewin ko ha. Ayan, ito ma'am, pakiabot na nito kay sir. Yung sticker ko. Thank you po. Salamat. Thank you. Tol, Tol. ang ganda ng interview natin na yun kay Ma'am Andrea. Natuwa ako dun sa interview natin na yun. Bakit, Tol? Nakakatuwa yung idea na parang anak siya, ang gamit niya sa sasakyan ng tatay niya. Pero ginagamit niya sa sasakyan ng tatay niya sa pagtulong sa malamang negosyo nila yon, di ba? Hanap buhay. Oo, sa hanap buhay. Na para doon naman talaga, ginagamit yung ganong sasakyan, di ba? Na malamang para sa pagde-deliver talaga nila, no? Yung sasakyan na yun. So nakakatuwa yung idea na merong isang anak na tumutulong sa magulang niya sa negosyo gamit yung minivan. Isang pagpapatunay na naman yun, tol, na itong minivan talagang multipurpose. Pwede siyang pampamilya, pang negosyo, pampasyal, kahit na lahat ng gusto mong gawin, pwede mong gawin dyan, di ba? So ikaw, baka mamaya meron kang minivan na taga Valenzuela ka o taga Camanaba area ka, mag-comment ka lang dyan, baka ikaw naman ang mapuntahan namin. Minivan mo naman yung ma-feature natin. At hindi tayo naghahanap ng minivan na maganda. Hindi tayo naghahanap ng minivan na maporma, pang car show. Hindi yun ang hanap natin. Ang hanap nating minivan ay yung totoong buhay na minivan. Di ba? Yung tulad nun, natsyamba lang natin si ma'am na talagang magde-deliver siya ng pagkain gamit yung minivan. So, regardless yan kung nakaporma o hindi, malinis o madumi ang minivan mo, wala tayong pinipili. Basta buhay minivan ang magiging kwento ng mga ganitong video natin. Ikaw, ikwento mo naman ang buhay minivan. Kuya, saan ka pupunta? Kuya, saan ka pupunta, kuya? Ang hirap ng ganito, tol. Pag lumagpas sa Pure Gold to, Pakakawalan mo na. oo, papakawalan ko na. Ang hirap, medyo mahirap pa rin guys na umaharap ng minivan. Ayun, tol, may isa pa. Makakaisa pa tayo rito, tol. Tayo, tol.
Di na tayo nagpunta ng Malinta para maiwasan siya eh. Feeling ko wala siya dito. Stalker ka na ngayon, Tol. Tol! Ano? Maniwala ka man o hindi. Hindi. Naghahanap kami ng content na minivan. Pumasok kami sa parking ng Pure Gold, pumasok kami sa parking ng SM, ng Valenzuela Town Center. At ngayon, ito yung last stop namin para makakita ng minivan. Bibigyan mo ba uli ng t-shirt? Hindi na. Hindi na. Hindi na, hindi na. Hindi na? Hindi na, Tol. Sayang naman. Oo. Minivan, no? Minivan. Tapos na yan eh. Tapos na to? Tapos na yan eh. Na-upload na yun? Na-upload na. Sayang. 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 Sayang.